Hallelujah! Pwede na tayo mag-uwian eh. Sobra-sobra na. Thank you, Jesus, for your mighty presence. Naklaudge namin, Panginoon. Kanina pa lang alam namin na the purpose of this conference is nagampanan na po ng inyong mga lingkod. Let us continue through the mighty presence of your Holy Spirit. This is I pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Matapos po na ang isang Kristiyano ay tumanggap kay Jesus, sabihin ng kanyang bibig mula sa kanyang puso na si Jesus na ang Lord and Savior niya, at nakatagpo siya ng tinatawag na paglalatag ng pundasyon ng pananampalataya hanggang sa nakasumpong siya ng isang bahay na kung saan nandun ang sense of belonging. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumadating sa isang Kristiyano ang panghihina at panlupaypay tulad nga ng mga napag-aralan. At nasusugatan tayo. Kaya naman, save the save, para ang mga pagkakataong yon at mga pangyayari nun, kung hindi man 100% maiiwasang maulit-ulit, ay dahan-dahan mabawasan, hanggang sa hindi na mangyari. So from building up the faith, from laying out the foundation, from putting a Christian to a sense of belonging, ano naman ngayon ang gagawin natin pagka magaling na siya? And the title that is assigned to me is about serving. From consumer to contributor, helping member discover gifts. Serving creates ownership and commitment. Kaya ngayong pong hapon, payagan niyo po ang inyong lingkod, bigyan ko ito ng pamagat. From receiving to releasing, the call to serve. At sisubukin ko pong himayin. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Unahin natin ang letter S. Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo ay kanyang ginawa, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang gumawa ng mabuti, na inihanda ng Diyos noon pa man upang siya nating gawin. For we are God's handwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do so. Napakaganda. So, ibig sabihin po pala, kung i-connect ko po ito sa nangyayari, pagliligtas, pagpa-follow up, pagpapalakas ulit, gumaling na ang isang Kristiyano, isang bagay na kailangan nating i-refresh sa Kanya, sa atin, ay hindi tayo iniligtas para lang tumanggap. Amen? Kung hindi, naligtas pala tayo para magpatuloy, maglingkod, serve. Ibig sabihin pala, hindi lang assurance of salvation, kundi assignment after salvation. Bakit ako pinayagan ng Panginoon na maligtas? Bakit ako sa to God be the glory? Bakit doon ang aking proseso? Bakit doon ang aking, ang aking paghuhulma ng aking ugali? Pwede naman sa iba, pwede naman sa malaking church, pwede naman sa maliit na church. Pero bakit ang to God be the glory ang ibinigay ng Panginoon para sa akin? So, unang inire-refresh sa isang taong kagagaling-galing lang matapos natin silang ibalik, ay maipaalala sa kanila na ang pagtanggap natin sa Panginoon ay may kalakip na assignment, at ito ang umpisa pa lamang ng purpose natin. Sapagkat every believer has an assignment. Ibig sabihin, madalas kasi kaya tayo napapagod, madalas kasi kaya tayo nakakaramdam ng panghihina. Number one, hindi na-establish sa atin bakit tayo nasa isang covering. Ano ang kahalagahan ng mayroong sense of belonging? Bakit tayo pinupundasyonan? Bakit tayo nilalagyan ng foundation? Sabi nga ni Pastor Bobby,
Bakit kinakailangan i-follow up tayo? At bakit kinakailangan ma-establish na may bahay ka sa spiritual na pananampalataya mo? Meron kang kailangang belonging community na naandoon at doon ka patuloy na magsisikap na lumago sa Panginoon.